May mga multo na akala mo ay matagal mo nang naibaon sa pinakamalalim na bahagi ng iyong alaala. Para kay Conrad, ang multo niya ay may pangalan, Nadia. Ang pangalang iyon ay parang isang matalim na bubog na tumusok sa kanyang tainga nang marinig niya mula sa intercom sa kanyang opisina. Sir Conrad, nagsimula ang kanyang sekretarya, si Jean, na may halatang pag-aalinlangan sa boses. May naghahanap po sa inyo. Si Ma'am Nadia po. Natigilan ang pagkilos ni Conrad. Ang ballpen na hawak niya ay nanatiling nakatutok sa kontratang pinipirmahan, ngunit ang isip niya ay lumipad na. 7 taon. 7 taon na hindi niya narinig ang pangalang iyon na binibigkas ng may ganoong kalapit na koneksyon sa kanya. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likod. Napalunok siya, pilit na pinapakalma ang sarili. Papasukin mo siya, Jean. Sir? Nagulat na tanong ng sekretarya. I said, let her in. Ulit niya, mas mariin, mas malamig. Bumukas ang malaking pinto ng kanyang opisina. Tumayo si Conrad, hindi dahil sa paggalang, kundi dahil sa isang likas na reaksyon ng paghahanda na para bang isang kalaban ang papasok. At doon, tumambad sa kanya ang multo ng kanyang nakaraan. Pero hindi na ito ang Nadia na kilala niya. Ang Nadia na iniwan siya ay puno ng buhay. Ang mga mata ay nagniningning kahit na walang emosyon. Ang babaeng nakatayo sa harap niya ngayon ay anino na lamang ng dati nitong sarili. Mas payat siya. Ang balat ay maputla at may malalalim na itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang dating kumpiyansa sa kanyang tindig ay napalitan ng isang bagay na parang pagkasira. Conrad, basag ang boses nito. Hindi siya sumagot. Pinagmasdan niya lamang ito mula ulo hanggang paa. Hinahayaang maramdaman nito ang bigat ng kanyang tingin. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya sa wakas. Ang bawat salita ay tila may yelo. Nakita niya ang paglunok ni Nadia. Humakbang ito palapit, ngunit tumigil din nang makita ang babala sa kanyang mga mata. Kailangan kitang makausap. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Conrad. Makausap? Nadia, 7 taon. 7 taon kang hindi nagparamdam. Ni isang text, ni isang tawag. At ngayon, basta ka na lang susulpot dito, Hana. Parang wala lang. Para ano? Para manghingi ng pera? Napayuko si Nadia at umiling. Naramdaman ni Conrad ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa nagbabadyang galit. Ang galit na 7 niyang taong kinimkim. Hindi, mahinang sagot nito. Hindi pera ang kailangan ko. Kung gayon ano, sabihin mo na at umalis ka na. Marami pa akong trabaho. Huminga ng malalim si Nadia, tila nag-iipon ng lakas. Inangat niya ang kanyang mukha at sa unang pagkakataon, nakita ni Conrad ang desperasyon sa mga mata nito. May sakit ako, Conrad. Natigilan na naman siya. May posibilidad na may breast cancer ako. Patuloy nito, nanginginig ang boses. Magkakaroon ako ng isa pang test pagkatapos ng 6 na buwan para makumpirma. 6 na buwan, Conrad. Tinitigan lang siya ni Conrad. Pinoproseso ang kanyang mga narinig. Isang parte ng utak niya ang sumisigaw na sinungaling ito, na isa lang itong desperadong palabas. Ngunit ang isa pang parte, ang parteng minsan ay minahal siya ng buong buo, ay nakikita ang katotohanan sa paghihirap sa mukha nito. 6 na buwan lang ang hinihiling ko. Pagmamakaawa ni Nadia at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Gusto kong makasama kayo. Gusto kong makasama si Clyden. Ang pangalan ng kanilang anak. Iyon ang bumutas sa pader ng yelo na itinayo ni Conrad sa paligid ng kanyang puso. Napakuyom siya ng kamao. Hindi. Pagkatapos mo kaming iwan, wala kang karapatan. Nagmamakaawa ako, Conrad. Kahit bilang isang kaibigan na lang. Gusto kong gumawa ng mga alaala
kasama ang anak ko bago mahuli ang lahat. Ang hapunan ng gabing iyon ay ang pinakatahimik at pinakakakaibang hapunan sa buhay nila. Si Clyden, na 16 na taong gulang na ngayon, ay nakaupo sa tapat ni Nadia. Ang tingin ay nakapako sa kanyang cellphone. Halata ang pag-aalinlangan at sama ng loob sa mukha ng binatilyo. "Kamusta ang school, anak?" Malambing na tanong ni Nadia, pilit nang ngumingiti. "Okay lang," tipid na sagot ni Clyden, hindi man lang nag-angat ng tingin. Sinubukan ulit ni Nadia. May girlfriend ka na ba?" Sa pagkakataong yon ay tumingin si Clyden sa kanya. Ang mga mata ay puno ng hinanakit. "Bakit ngayon niyo lang tinanong?" Isang malakas na sampal ang tanong na yon. Hindi lang kay Nadia, kundi pati na rin kay Conrad. Walang nakasagot. Tanging ang tunog lamang ng kanilang mga kubyertos ang maririnig. Matapos ang hapunan, nilapitan ni Conrad si Nadia sa sala. Umupo ito sa sofa. Maliit at tila nawawala sa laki niyon. "Sa guest room ka matutulog," sabi niya. Ang boses ay walang emosyon. "Ginagawa ko ito para kay Clyden, Nadia. Para lang sa kanya. Pagkatapos ng 6 na buwan. O kapag dumating na ang resulta ng test mo, aalis ka." Tumango lang si Nadia. Ang tingin ay nasa sahig. "Salamat, Conrad. Salamat." Hindi na siya sumagot. Tinalikuran niya ito at umakyat sa kanyang silid. Hating gabi na, pero hindi makatulog si Conrad. Bumaba siya para kumuha ng tubig. Habang papalapit siya sa sala, nakita niya si Nadia na nakatulog na sa sofa, yakap-yakap ang isang unan. Sa isang saglit naawa siya. Mukha itong pagod na pagod at walang kalaban-laban. Ngunit habang papalapit siya, isang bagay ang nahulog mula sa kanyang kandungan at gumulong sa sahig. Ang cellphone niya. Umilaw ang screen nito, nagpapakita ng isang missed call. Walang pangalan. Tanging unknown number ang nakasulat. Kasabay ng pag-ilaw ng screen, biglang nagising si Nadia. Napabalikwas ito ng bangon. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi siya ang tiningnan nito, kundi ang cellphone sa sahig. Sa isang mabilis at nanginginig na kilos, dinampot niya ang cellphone. Mabilis na pinatay ang screen at niyakap ito nang mahigpit sa kanyang dibdib na para bang ang buhay niya ay nakasalalay dito. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanya. Ang mukha ay puno ng sindak na hindi maintindihan ni Conrad. Napatayo si Conrad sa kinatatayuan niya. Ang baso ng tubig ay nakalimutan na. Ang awa na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng isang pamilyar na pakiramdam. Hinala. Dahil ang takot na nakita niya sa mga mata ni Nadia ay hindi takot ng isang taong may sakit. Iyon ay takot ng isang taong may itinatagong napakalaking lihim. Ang guest room ay malamig at hindi personal. Ang mga gamit ay mamahalin at maayos ang pagkakalagay, pero walang bakas ng buhay, walang init ng isang tahanan. Para kay Nadia, ito ang perpektong simbolo ng kanyang posisyon ngayon. Isang bisita sa sarili niyang bahay. Nagising siyang nanginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa alaala ng takot sa mga mata ni Conrad kagabi. Alam niyang nakita nito ang cellphone. Alam niyang nagsisimula na itong maghinala. Pero anong magagawa niya? Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa isang manipis na sinulid na nakabitin sa pagitan ng dalawang naglalagablab na gusali. Bumangon siya na may isang misyon, ang subukang buuin ang mga piraso ng nasira niyang pamilya. Kahit sa pinakasimpleng paraan, ang amoy ng sinangag at pritong hotdog ang unang bumati sa umaga. Ito ang paboritong almusal ni Conrad. Naaalala pa niya kung paano itong ngingiti sa tuwing ihahain niya ito noon. Isang ngangiting nagsasabing, "Ikaw ang tahanan ko." Puno ng pag-asa, inihanda niya ang mesa. Nagtimpla siya ng kape, eksakto sa paraang gusto ni Conrad. Matapang at walang asukal. Ilang sandali pa, bumaba si Conrad, bihis na para sa opisina. Ang kanyang mukha ay isang blangkong pader. Dumaan ito sa kusina, kumuha ng isang mansanas sa fruit basket at tumalikod na.
Conrad! Tawag ni Nadia. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Naghanda ako ng almusal. Lumingon ito. Ang mga mata nito ay tumingin sa nakahandang pagkain. Pagkatapos ay sa kanya. Walang emosyon. Salamat, sabi nito sa isang malamig na tono. Pero sa opisina na ako kakain. At tuluyan na itong umalis. Naiwan si Nadia na nakatayo sa gitna ng kusina, napapaligiran ng pagkain na lumalamig na, katulad ng kanyang puso. Siyempre, Nadia, sabi niya sa sarili, ano bang inaasahan mo? Isang almusal para mabura ang 7 taon? Nakita niya si Clyden na pababa ng hagdan, nakasuot ng school uniform. Ang earphones ay nakasalpak sa magkabilang tainga. Anak, kain ka muna. Alok niya. Pilit na pinapasigla ang boses. Umupo si Clyden sa mesa pero ang atensyon ay nasa cellphone pa rin. Kumuha ito ng isang hotdog at isinubo ito habang nag-i-scroll. Masarap ba? Tanong ni Nadia. Isang tango lang ang sagot. Desperada na si Nadia na marinig ang boses nito. Kamusta na pala si Tita Elena mo? Malapit pa rin ba kayo? Sa wakas, nag-angat ng tingin si Clyden. Ang mga mata nito ay salamin ng mga mata ni Conrad, malamig at may bakas ng hinanakit. Bakit ngayon niyo lang tinanong? Ang mga salitang iyon ay tumama sa kanya na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Napayuko siya. Patawad anak, patawad. Hindi na sumagot si Clyden. Tumayo ito. Kinuha ang bag at umalis ng walang paalam. Nang mag-isa na lang siya sa katahimikan ng bahay, naramdaman niya ang pag-vibrate ng isang bagay mula sa bulsa ng kanyang duster. Hindi ito ang kanyang regular na cellphone. Ito ang isa pa. Ang teleponong simbolo ng kanyang pagiging bilanggo. Pumasok siya sa banyo sa guest room at nilock ang pinto. Nanginginig ang mga kamay na sinagot niya ito. Hello? Anak. Isang boses na malamig at walang buhay ang tumugon mula sa kabilang linya. Ang boses ng kanyang ama. Ang boses ni Nolan. Itay. Bulong niya. Isang araw ka na dyan. Anong progreso? Diretsong tanong nito. Mahirap Itay. Galit pa rin siya. At si Clyden, wala akong pakialam sa mga drama ninyo. Putol ni Nolan. Huwag mong kalimutan kung bakit ka nandyan. Kailangan mong kunin ang tiwala niya. Kailangan mong makalapit sa kanya. Kapag hindi mo yon nagawa, alam mo na ang mangyayari. Napapikit si Nadia at isang alaala ang sumilay sa kanyang isip. Ang mukha ni Nolan malapit sa kanya. Ang mga mata ay nanlilisik. Huwag mo akong subukan na Nadia. Ang anak mo, kayang-kaya kong gawing isang aksidente ang buhay niya. Gagawin ko, Itay. Mabilis niyang sagot. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Bigyan niyo lang ako ng kaunting panahon. Binigyan na kita ng 7 taon. Sagot ng ama. Ang 6 na buwan na, yan ay hindi para sa'yo. Para sa akin yan. Kumilos ka na. At ibinaba na nito ang tawag. Napaupo si Nadia sa sahig ng banyo, yakap ang kanyang mga tuhod. Ang takot ay parang isang laso na gumagapang sa kanyang buong katawan. Kinahaponan, kailangan niyang lumabas. Nagpaalam siya sa katulong na maglalakad-lakad lang. Pumunta siya sa isang maliit na parke, umupo sa isang bench na nakatago sa ilalim ng isang malaking puno at naghintay. Ilang minuto pa, isang lalaking nakasuot ng baseball cap ang lumapit at umupo sa kabilang dulo ng bench. Hindi sila nagtinginan. Nasa loob na ako, mahinang sabi ni Nadia. Alam ko, sagot ng lalaki. Pero naghihinala na siya. Nakita ka ng mga tao ko na sinusundan kanya ng tingin. Kumuha si Nadia ng isang maliit at nakatuping papel mula sa kanyang bulsa at maingat na inilagay ito sa pagitan nila sa bench. Iyan ang schedule ng mga delivery sa warehouse nila para sa linggong ito. Baka may makuha kayo dyan. Kinuha ng lalaki ang papel nang hindi tumitingin. Mag-ingat ka, Nadia.
Nagiging iritable na ang tatay mo. Tumayo ang lalaki at umalis na parang walang nangyari. Naiwan si Nadia na nanginginig, hindi sigurado kung ang ginagawa ba niya ay katapangan o isang mabagal na paraan ng pagpapakamatay. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng katahimikan. Siguro ay nasa kwarto lang si Conrad. Pakiramdam niya ay napakarumi niya. Isang espiya sa sarili niyang pamamahay. Ang tanging gusto niya ay maligo, na para bang kayang hugasan ng tubig ang lahat ng kanyang kasalanan. Maingat niyang itinago ang burner phone sa ilalim ng unan ng sofa sa guest room bago siya pumasok sa banyo. Habang bumubuhos ang mainit na tubig sa kanyang katawan, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Dito lang, sa loob ng banyo, siya nakakaramdam ng kahit kaunting kapayapaan. Pero sa labas ng pinto, sa hindi niya nalalaman, pumasok si Conrad sa guest room. Hindi para sa kanya, kundi para kunin ang charger na naiwan niya. Habang kinukuha niya ito sa ilalim ng mesa, may narinig siyang mahinang pag-vibrate. Napatigil siya. Ang tunog ay nagmumula sa ilalim ng sofa. Dahan-dahan siyang lumuhod. Inangat niya ang laylayan ng sofa cover at nakita ang isang itim na telepono. Hindi ang teleponong nakita niya kagabi. Iba ito. Kinuha niya ito. Sakto namang umilaw ang screen, nagpapakita ng isang bagong text message mula sa isang numerong hindi nakasave. Binasa niya ang mensahe at ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila biglang nanlamig. Han ay nagmamanman. Mag-ingat ka. He is watching. Be careful. Ang mensahe sa sikretong telepono ay parang isang sulo na nagbigay liwanag sa madilim na sulok ng isipan ni Conrad. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nag-ugnay-ugnay. Ang biglaang pagbabalik ni Nadia, ang kwento tungkol sa sakit, ang takot sa kanyang mga mata. Hindi ito tungkol sa pagkakasakit. Ito ay isang laro. At si Nadia, sadya man o hindi, ay isang manlalaro. May halong galit at panlalamig na ibinalik ni Conrad ang telepono sa ilalim ng sofa, eksakto kung saan niya ito nakita. Hindi niya ito kukumprontahin. Hindi pa. Kung ito ay isang laro, kailangan niyang alamin ang mga patakaran bago siya gumawa ng kanyang tira. Kailangan niyang magpanggap na wala siyang alam. Kinabukasan, sa almusal, sinubukan niyang maging normal. Good morning. Bati niya nang makita si Nadia sa kusina. Nakita niya ang gulat sa mga mata nito. Good morning, Conrad. Nagtimpla ako ng kape mo. Kinuha niya ang tasa. Salamat. Simple, maikli, ngunit sapat na para bigyan si Nadia ng maling pag-asa. Sapat na para isipin nitong gumagana ang kanyang plano. Habang nagmamaneho papuntang opisina, ginawa niya ang unang tawag. Miguel? Conrad ito. Si Miguel ay isang private investigator na minsan nang nakatulong sa kumpanya niya sa isang kaso ng corporate espionage, mahusay at diskretong magtrabaho. Sir Conrad, napatawag po kayo? May ipapaimbestiga sana ako sa'yo, sabi ni Conrad. Ang mga kamay ay humihigpit sa manibela. Isang babae. Ang pangalan niya ay Nadia de la Cruz. Well, dati. Nadia Alfonso na ngayon. May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya. Asawa niyo po, sir? Oo, mariing sagot ni Conrad. Gusto kong malaman ang lahat. Saan siya nagpunta sa loob ng 7 taon? Sino ang mga nakakasama niya? At higit sa lahat, huminga siya ng malalim. Gusto kong imbestigahan mo ang doktor niya. Dr. Alcaraz, alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Utang, bisyo, lahat. Masusunod, sir. Ang sumunod na mga araw ay isang nakakabaliw na pagpapanggap. Sa bahay pinipilit ni Conrad na maging sibil kay Nadia. Tinatanong niya ito tungkol sa kanyang nararamdaman. Minsan ay sumasabay pa siyang kumain. Tahimik na pinagmamasdan ang bawat kilos nito, ang bawat saglit na pag-aalala sa mukha nito kapag tumutunog ang kanyang cellphone. Isang Sabado, para gawing mas kapani-paniwala ang kanyang pagpapanggap,
Inaya niya ang pamilya na magpiknik sa isang parke malapit sa kanila. Talaga? Nagniningning ang mga matang tanong ni Nadia. Para kay Clyden, mabilis na sagot ni Conrad. Ang picnic ay puno ng tensyon. Pilit nang ngumingiti si Nadia, sinusubukang kausapin si Clyden na halatang napipilitan lang sumama. Si Conrad naman ay nakaupo sa ilalim ng puno, nagbabasa ng libro. Pero ang kanyang mga mata ay palihim na nagmamasid. Naalala niyo pa ba nung huli tayong nagpiknik dito? Biglang sabi ni Nadia. Ang boses ay puno ng pananabik. 6 na taon pa lang si Clyden noon. Hinabol mo pa siya paikot-ikot sa punong yan, Conrad. Natigilan si Conrad. Ang alaala ay bumalik sa kanya. Isang masayang araw. Puno ng tawanan. Ang sakit ng alaala ay parang isang matalim na kutsilyo. Tumingin siya kay Nadia at sa isang saglit nakita niya ang babaeng minahal niya noon. Ngunit ang imahe ay mabilis na nabura nang makita niyang palihim nitong sinulyapan ng kanyang cellphone na nakatago sa bag. Ang laro. Palagi siyang bumabalik sa laro. Nang Lunes, habang nasa gitna siya ng isang mahalagang meeting, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Miguel. Sir, may nakuha na ako tungkol sa doktor. Mabilis siyang nagpaalam sa meeting at tinawagan ng investigador. Anong nalaman mo, Miguel? Sir Conrad, si Dr. Alcaraz may malaking problema sa sugal. Baon sa utang sa mga kasino at loan sharks. Bukod pa dyan, may 2 kaso siya ng medical malpractice na nasettle out of court. Hindi siya mapagkakatiwalaan. Napapikit si Conrad. Ang bawat piraso ng impormasyon ay nagpapatibay sa kanyang hinala. Isang doktor na baon sa utang ay madaling suhulan. Madaling piliting gumawa ng isang pekeng diagnosis. Salamat, Miguel. Ipagpatuloy mo lang ang pag-iimbestiga kay Nadia. Huwag kang magpapahalata. Pag-uwi niya ng gabing iyon, naramdaman niya ang bigat sa kanyang dibdib. Ang pagtataksil ay parang isang mapait na lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Nadatnan niya si Nadia sa kusina, naghuhugas ng pinggan. Kumusta ang araw mo? Tanong nito. Ang boses ay malambing. Tinitigan niya ito. Ang babaeng ito, ang ina ng kanyang anak. Paano niya nagagawang ngumiti ng ganyan abang nagsisinungaling sa kanyang mukha? Okay lang. Pagod, sagot niya. Lumapit ito at sinubukang hawakan ng kanyang braso. Gusto mo bang imasahe kita? Mabilis na umiwas si Conrad. Huwag na. Aakyat na ako. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito bago ito mabilis na yumuko. Isang parte sa kanya ang nakonsensya, ngunit mas nangingibabaw ang galit. Habang paakyat siya ng hagdan, tumunog ulit ang cellphone niya. Isa itong email mula kay Miguel. Ang subject, update. Binuksan niya ito. Naglalaman ito ng isang litrato. Isang litratong kuha mula sa malayo. Medyo malabo, pero malinaw pa rin. Si Nadia. Nakatayo siya sa isang madilim na eskinita. Kausap ang isang lalaki. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na jacket at baseball cap. Ang muka ay hindi makita. Ngunit ang postura nito, ang paraan ng pagtayo, ay nagpapahiwatig ng panganib. At sa kamay ni Nadia, may inaabot itong isang bagay sa lalaki. Isang maliit, puting papel. Napatitig si Conrad sa litrato, ang kanyang paghinga ay bumibigat. Hindi na ito isang simpleng pagsisinungaling tungkol sa sakit. Ito ay mas malalim, mas madilim, at mas mapanganib. Sino ang lalaking iyon? Ano ang ibinibigay ni Nadia sa kanya? Ang hinala ni Conrad ay isa ng naglalagablab na apoy. At alam niya, kailangan niyang mag-ingat. Dahil ang babaeng pinatuloy niya sa kanyang pamamahay ay hindi ang asawang nagbabalik. Ito ay isang estranghero na may dalang panganib. Ang bawat araw sa bahay na yon ay isang pagsubok sa katinoan ni Nadia. Ang maliliit na sandali ng kabaitan mula kay Conrad, isang tango, isang simpleng salamat, ay parang mga patak ng tubig sa isang taong nauuhaw. Ngunit alam niyang
Ang mga iyon ay hindi tunay. Ang mga iyon ay mga bitag na naghihintay lang sa kanyang pagkakamali. Ang tunay na bangungot ay nagsisimula kapag tumutunog ang kanyang sikretong telepono. Hindi ako natutuwa sa bilis ng mga pangyayari, Nadia, sabi ni Nolan sa kabilang linya isang umaga. Ang boses nito ay walang anumang emosyon na mas lalong nakakatakot. Ang pagbibigay mo ng schedule ay pambata. Kailangan ko ng access, real-time access. Itay, hindi ganon kadali. Pakiusap ni Nadia. Ang boses ay halos isang bulong. Palagi siyang maingat. Ang laptop niya, gagawan mo ng paraan, putol ni Nolan. Magpapadala ako sa iyo ng isang bagay, isang USB. Isaksak mo lang yon sa work laptop niya kapag wala siya. 5 segundo lang ang kailangan. Ang software na ang bahala sa lahat. Naramdaman ni Nadia na nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi na ito simpleng pag-espiya. Ito ay isang direktang pag-atake. Itay, hindi ko kaya. Paano kung mahuli niya ako? Isang mahabang katahimikan. At pagkatapos, ang mga salitang dumurog sa kanyang kaluluwa. Naisip mo na ba kung gaano kadali para sa isang teenager na tulad ni Clyden na madisgrasya? Isang nawalan ng preno na kotse, isang maling apak sa hagdan. Ang daming posibleng mangyari. Napahawak si Nadia sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Ang imahe ni Clyden na nasasaktan ay sumaksak sa kanyang puso. Ito ang kanyang kahinaan at alam na alam iyon ng kanyang ama. Gagawin ko, sabi niya. Ang boses ay basag. Gagawin ko po. Dahil sa banta na yon, naramdaman ni Nadia na ang oras niya ay paubos na. Kailangan niyang lumikha ng isang perpektong alaala kasama si Clyden. Isang bagay na maaari niyang baunin anuman ang mangyari. Hapon na nang umuwi si Clyden mula sa eskwela. Sinalubong niya ito sa pinto. Anak, gusto mo bang magmerienda sa labas? Sa paborito mong ice cream shop? Nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ng binatilyo, ngunit marahil, nakita rin nito ang desperasyon sa kanyang mga mata. Nagkibit balikat ito. Sige po. Ang isang oras na yon sa ice cream shop ang naging pinakamahalagang oras para kay Nadia sa loob ng 7 taon. Sa unang pagkakataon, hindi siya sinagot ni Clyden ng pabalang. Nagkwento ito tungkol sa kanyang mga kaklase, sa isang guro na kinaiinisan niya, at sa isang babae na lihim niyang gusto. Sa unang pagkakataon, ngumiti ito sa kanya. Isang tunay, walang halong hinanakit na ngiti. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Nadia ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang purong pag-asa. Ngunit ang pag-asa ay isang marupok na bagay. Kinabukasan, isang delivery man ang nag-abot sa kanya ng isang maliit na sobre. Walang pangalan ang nagpadala. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito sa loob ng guest room. Sa loob, nakabalot sa isang pirasong tissue, ay isang itim na USB flash drive. Maliit lang ito, simple, mukhang ordinaryo. Ngunit para kay Nadia, ang bigat nito ay parang isang bloke ng semento. Ito ang simbolo ng kanyang huling pagtataksil. Itinago niya ito sa kanyang bulsa. Ang malamig na metal ay parang yelo na dumadampi sa kanyang balat. Buong araw, ang USB ay isang paalala ng kanyang nalalapit na pagkakamali. Bawat tunog ng pagdating ng sasakyan ni Conrad ay nagpapakaba sa kanyang dibdib. Paano niya ito gagawin? Kailan? Ang pagkakataon ay dumating kinabukasan ng hapon. Tumawag si Conrad. Nadia, sabi nito sa kabilang linya. Medyo late ako ng uwi. May biglaang board meeting. Pakisabi na lang kay Clyden na mauna na siyang maghapunan. Sige, sagot niya. Pilit na pinapanatiling normal ang kanyang boses habang ang puso niya ay kumakaripas. Ito na ang pagkakataon. Si Clyden ay nasa basketball practice pa. Ang mga katulong ay abala sa likod bahay. Siya lang ang mag-isa sa loob ng malaking bahay. Nanginginig ang mga binti na umakyat siya sa hagdan at nagtungo sa study room ni Conrad.
Isang lugar na hindi niya pinasok sa loob ng 7 taon. Ang amoy ng mamahaling libro at ng pamilyar na pabango ni Conrad ay sumalubong sa kanya, na lalong nagpabigat sa kanyang dibdib. Doon, sa ibabaw ng kanyang mahogany desk, nakapatong ang kanyang work laptop. Bukas ito, nasa sleep mode. Lumapit siya. Ang bawat hakbang ay tila tumitimbang ng 1 tonelada. Dinukot niya ang USB mula sa kanyang bulsa. Ang mga kamay niya ay nanginginig ng husto na halos mabitawan niya ito. Para kay Clyden, paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isip. Gawin mo ito para kay Clyden. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at inangat ang kanyang kamay patungo sa USB port ng laptop. Anong ginagawa mo? Isang boses, malamig at matigas na parang bato, ang bumasag sa katahimikan. Napamulat si Nadia. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at takot. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pinto si Conrad. Hindi ito mukhang galit. Wala itong sigaw. Ang mukha niya ay kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata niya ay nag-aapoy sa isang bagay na mas malala pa sa galit. Isang malamig at mapanuring pagkasuklam. Automatikong naitago ni Nadia ang kamay na may hawak na USB sa kanyang likod. Si Conrad, akala ko, sabi mo malilate ka. The meeting was cancelled. Simpleng sagot nito, hindi inaalis ang tingin sa kanya. Ang mga mata nito ay dumaan mula sa kanyang mukha, pababa sa laptop, at pagkatapos ay sa kamay na itinatago niya sa kanyang likuran. Ano yan, Nadia? Wala. Mabilis niyang sagot. Nagpupunas lang ako ng alikabok. Isang mapaklang nangiti ang sumilay sa labi ni Conrad. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan itong humakbang palapit, ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Huminto ito sa mismong tapat niya. Huwag ka nang magsinungaling pa, sabi nito sa isang mahinang boses na mas nakakakilabot kaysa sa isang sigaw. Tapos na ang pagpapanggap. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Nadia. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Talaga? Tanong ni Conrad. Ang boses ay puno ng sarkasmo. Kung gayon, hayaan mong ipaliwanag ko sa'yo. Itinaas niya ang kanyang cellphone at ipinakita sa kanya ang isang litrato. Ang litrato niya sa eskinita. Kausap ang lalaki ng kanyang ama. Nanigas si Nadia. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Pero hindi pa tapos si Conrad. Nag-scroll ito sa kanyang cellphone. At ito pa, ang report tungkol kay Dr. Alcaraz, ang doktor mong baon sa utang sa sugal, ang doktor na kayang-kayang bayaran para gumawa ng isang pekeng diagnosis. Ang bawat salita ay parang isang suntok na nagpapawala ng hangin sa kanyang mga baga. Napahakbang siya paatras, napasandal sa desk. Kaya itigil mo na ang drama, Nadia, sabi ni Conrad. Ang boses niya ngayon ay isang mapanganib na bulong. Hindi niya inalis ang tingin sa mga mata nito. Hinahayaan itong makita ang lahat ng sakit at pagtataksil na nararamdaman niya. Alam ko ang tungkol sa doktor. Alam kong hindi ka talaga may sakit. Humakbang siya ng isa pa hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Kaya ngayon, sabihin mo sa akin ang totoo. Patuloy niya. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng bigat. Sino ang nasa likod ng lahat ng ito? Ang tanong ni Conrad ay nakabitin sa hangin. Mabigat at mapanganib. Para sa kanya, ito na ang huling pagkakataon. Ang huling sinulid ng tiwala na handa niyang ibigay. Sa kabila ng lahat ng ebidensya, isang maliit at desperadong parte sa kanyang puso, ang umaasa na mayroong isang paliwanag, isang lohikal at katanggap-tanggap na dahilan na magbibigay linaw sa lahat. Ngunit ang nakita niya sa mga mata ni Nadia ay hindi pagsisisi. Ito ay purong takot. Conrad, pakiusap. Humikbi ito. Ang mga luha ay tuluyan nang bumuhos sa kanyang mga pisngi. Hindi totoo yan. Sinasabi mo lang yan para saktan ako. At sa mga salitang yon,
Ang manipis na sinulid ay naputol. Ang kalmadong galit ni Conrad ay sumabog na parang isang bulkan. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa kanya. Isang tawang puno ng sakit at pagkabigo. "Saktan ka?" Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng study room. "Ako pa ang nananakit ngayon, Nadia. Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo?" Hinablot niya ang report ng investigador mula sa kanyang bulsa at ibinato ito sa mesa. "Basahin mo. Nariyan ang lahat. Ang utang ng doktor mo, ang kasinungalingan mo." Sunod niyang itinuro ang laptop. At iyan, halos iduro niya ang USB na hawak pa rin ni Nadia. "Ano yan ha? Isa na namang parte ng palabas mo. Dumating ka rito, umiiyak tungkol sa sakit. Nagmamakaawa para sa 6 na buwan. Para ano? Para sirain ulit ako? Para sirain ang kumpanya ko? Hindi! Hindi totoo yan!" Sigaw pabalik ni Nadia, nanginginig sa takot at pagtanggi. Ngunit hindi niya masabi ang katotohanan. Ang banta sa buhay ni Clyden ay parang isang busal sa kanyang bibig. Ang kanyang pagtanggi ang naging huling patak. Para kay Conrad, ang bawat hikbi ni Nadia ay isang kalkuladong akto. Ang bawat luha ay isang kasinungalingan. "Tapos na tayo, Nadia," sabi niya. Ang boses ay biglang nanlamig. Mas nakakatakot kaysa sa kanyang mga sigaw. 7 taon na ang nakalipas, umalis ka na parang bula. Hinayaan ko, pero ngayon, bumalik ka para wasakin ang lahat ng itinayo ko? Hindi na ako papayag. Tinalikuran niya ito at mabilis na lumabas ng study room. Sinundan siya ni Nadia, humahagulgol. "Conrad, saan ka pupunta? Pakiusap, makinig ka sa akin." Hindi siya sumagot. Nagtuloy-tuloy siya sa guest room. Sa isang marahas na kilos, binuksan niya ang aparador at hinila palabas ang mga damit ni Nadia. Kinuha niya ang maleta nito mula sa ilalim ng kama at walang awang inihagis ang mga damit sa loob. "Anong ginagawa mo?" tanong ni Nadia sa gitna ng kanyang pag-iyak. "Ang dapat kong ginawa noong una ka palang tumuntong dito." Sagot niya. Hindi ito tinitingnan. Isinara niya ang maleta ng may malakas na kalabog. Hinawakan niya ito sa hawakan at kinaladkad palabas ng silid. "Conrad, huwag! Maawa ka!" Pagmamakaawa ni Nadia, kumakapit sa kanyang braso. Marahas na iwinaksi ni Conrad ang kamay nito. "Maawa? Ikaw ba naawa ka sa amin? Naawa ka ba kay Clyden habang lumalaki siyang walang ina?" Habang naglalakad sila pababa ng hagdan, isang anino ang lumitaw sa itaas. Si Clyden, nakatayo ito roon. Suot pa ang kanyang basketball uniform. Ang muka ay puno ng pagkalito at takot. Narinig niya ang lahat. Nakita niya ang lahat. Ang mga mata niya ay nagpalipat-lipat mula sa umiiyak niyang ina patungo sa galit na galit niyang ama. "Dad? Mom?" Nanginginig ang boses ng binatilyo. Natigilan si Conrad. Ang makita ang takot sa mukha ng kanyang anak ay parang isang suntok sa kanyang puso. Ngunit ang galit niya ay mas malakas. Mas nangingibabaw ang pangangailangan niyang protektahan ang kanyang anak mula sa babaeng sa tingin niya ay isang lason. "Pumasok ka sa kwarto mo, Clyden." Utos niya, ang boses ay mariin. "Pero Dad." "Now!" sigaw ni Conrad. Takot na tumalima si Clyden. Ngunit bago ito tuluyang pumasok sa silid, isang huling tingin ng sakit at pagkabigo ang ibinigay nito sa kanila. Kinaladkad ni Conrad ang maleta hanggang sa pintuan. Binuksan niya ito ng malakas. Ang malamig na hangin ng gabi ay pumasok sa loob. Humarap siya kay Nadia. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong galit. "Umalis ka na. Conrad, pakiusap. Wala akong ibang pupuntahan." Bulong nito. Ang huling hibla ng pag-asa ay nawawala na. "Hindi ko na yan problema," sagot niya. Itinulak niya ang maleta palabas sa may pintuan. "Umalis ka na. At huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin ulit." Itinulak niya si Nadia palabas at isinara ang pinto ng may nakakabinging lakas.
Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Napasandal si Conrad sa pinto. Ang kanyang paghinga ay malalim at mabilis. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Sa labas, narinig niya ang isang huling, desperadong hikbi ni Nadia. Bago ito tuluyang napalitan ng katahimikan, nakatayo siyang mag-isa sa dilim. Tapos na, nanalo siya. Pero bakit pakiramdam niya ay siya ang talunan? Bakit ang pakiramdam niya ay nawala ang lahat? Sa labas, sa malamig na kalye, bumagsak si Nadia sa kanyang mga tuhod. Walang pera, walang matutuluyan, walang pamilya. Lahat ay nawala. Sa gitna ng kanyang paghihirap, naramdaman niya ang pag-vibrate ng telepono sa kanyang bulsa. Ang burner phone. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Isang text message mula sa numerong walang pangalan na alam niya kung kanino. Nabigo ka. Basa niya sa mensahe. Ngayon, harapin mo ang kahihinatnan ng pagsuway sa akin. Ang semento sa bangketa ay malamig at matigas. Para kay Nadia, ang pakiramdam na yon ay gumapang mula sa kanyang mga tuhod hanggang sa buo niyang katawan. Nanigas siya, hindi lang dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa lamig ng katotohanang bumabalot sa kanya. Wala na siyang babalikan. Ang mensahe mula sa kanyang ama ay isang hatol, isang deklarasyon na tapos na ang laro at siya ang talunan. Sa isang saglit, sumuko ang kanyang isip. Siguro ito na ang katapusan. Siguro dapat na lang siyang maglakad sa gitna ng kalsada at hayaan ang tadhana na kunin siya. Ngunit habang nakaluhod siya roon, sa gitna ng dilim, isang imahe ang biglang sumilay sa kanyang isipan. Ang mukha ni Clyden, ang takot, ang pagkalito, ang sakit sa mga mata ng kanyang anak habang nakatingin sa kanya. At kasabay ng imaheng iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Nadia. Ang yelo sa kanyang mga ugat ay nagsimulang matunaw at napalitan ito ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang bagay na mainit at nag-aalab. Galit. Hindi galit kay Conrad, kundi galit sa lalaking sumira sa lahat. Ang lalaking kumuha sa kanyang asawa, sa kanyang anak, sa kanyang buhay, ang kanyang ama. Hindi, sabi ng isang boses sa kanyang isipan, isang boses na mas malakas at mas matatag kaysa sa dati. Hindi pa ito tapos. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin. Ngunit mayroon ng bagong determinasyon sa kanyang mga kilos. Kinuha niya ang kanyang maleta. Sa halip na maglakad palayo, naglakad siya patungo sa isang direksyon na may layunin. Nagpunta siya sa isang murang motel sa kabilang bahagi ng lungsod, gamit ang kaunting perang naitago niya sa isang lihim na bulsa ng kanyang pitaka. Ang kwarto ay maliit at amoy luma, ngunit hindi niya ito ininda. Ang mahalaga, mayroon siyang lugar na mapagtataguan. Umupo siya sa gilid ng kama at kinuha ang kanyang regular na cellphone, ang tanging bagay na naidala niya bukod sa burner phone at sa kanyang mga damit. May hinanap siyang numero sa kanyang contacts. Isang numero na 7 taon na niyang hindi tinatawagan. Nagring ito ng ilang beses bago may sumagot. Hello? Isang boses ng isang matandang lalaki. Isang boses na puno ng pagod, ngunit may bakas pa rin ng awtoridad. Tito Romy? Basag ang boses ni Nadia. May ilang segundong katahimikan. Nadia? Ikaw ba yan, Ija? Si Tito Romy ay isang retiradong detective. Siya ang dating partner ng tatay ni Conrad sa police force at matalik na kaibigan ng pamilya. Isa siya sa mga unang nagduda na hindi simpleng aksidente ang pagkamatay ng mga magulang ni Conrad, ngunit wala siyang mahanap na sapat na ebidensya. Ako nga po, Tito. Humigbi si Nadia. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Sa sumunod na kalahating oras, ikinuwento ni Nadia ang lahat. Ang totoong dahilan ng kanyang pag-alis, ang pagbabanta ni Nolan, ang kanyang sapilitang pagbabalik, ang lahat.
Maliban sa pinakamadilim na sikreto, ang pagkakasangkot ni Nolan sa pagkamatay ng mga magulang ni Conrad, hindi pa niya kayang sabihin iyon. Hindi pa. Nakinig si Detective Romy ng walang putol. Nang matapos si Nadia, isang malalim na buntong hininga ang narinig niya mula sa kabilang linya. Alam kong may mali sa tatay mo, Ija. Matagal ko nang alam. Nasaan ka ngayon? Pupuntahan kita. Ibinigay ni Nadia ang address. Habang naghihintay, ginawa niya ang isang bagay na nagpabago sa lahat. Muli niyang tinawagan ang kanyang ama gamit ang burner phone. Nang sagutin ito ni Nolan, inunahan na niya ito. Tapos na, Itay, sabi ni Nadia. Ang boses ay kalmado at malamig. Isang boses na hindi pa naririnig ni Nolan mula sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong nito. Ayoko na. Hindi ko na susundin ang mga utos mo. Isang tawa ang narinig niya. Talaga? At ano ang gagawin mo? Itatakwil mo ako? Tandaan mo, Nadia. Hawak ko sa leeg ang anak mo. Hindi na ngayon, sagot ni Nadia. Ang mga salita ay lumabas sa kanya ng may tapang na hindi niya alam na taglay niya. Dahil kung may mangyaring masama kay Clyden o kay Conrad, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo kung sino ka talaga, kung anong klaseng halimaw ka. Nangahamon ka ba? Ang boses ni Nolan ay nagbabadya na ng panganib. Hindi, sabi ni Nadia. Nagbibigay ako ng babala. Itigil mo na ito, Itay, bago mahuli ang lahat para sa'yo. Ibinaba niya ang tawag. Pagkatapos, tinanggal niya ang SIM card at ang baterya ng burner phone at itinapon ito sa basurahan. Tapos na. Pinutol na niya ang huling tali na nag-uugnay sa kanyang ama. Ngunit ang pagiging malaya ay may kasamang panganib. Ilang oras ang lumipas, may malakas na katok sa kanyang pinto. Sino yan? Kinakabahang tanong niya. Si Romy ito, Ija. Sagot mula sa labas. Nakahinga siya ng maluwag at binuksan ang pinto. Ngunit hindi lang si Detective Romy ang nandoon. Kasama nito ang 2 unipormadong pulis. Tito, anong? Ija, nakatanggap ako ng tawag pagkatapos nating mag-usap. Paliwanag ni Romy. Ang mukha ay seryoso. Isang anonymous tip. May nag-report na isang babaeng pugante na may kasong estafa ang nagtatago sa motel na ito. Ang pangalan na ibinigay, Nadia Alfonso. Nanlaki ang mga mata ni Nadia sa gulat. Ang kanyang ama. Ganoon ito kabilis kumilos. Wala pong katotohanan yan. Alam ko, Ija, sabi ni Romy. Pero kailangan ka naming isama sa presinto para iproseso. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita. Ito na ang simula, Nadia. Oras na para lumaban ka. Habang isinasama siya ng mga pulis palabas, nakita ni Nadia ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang babaeng umiiyak sa bangketa kanina. May takot pa rin sa kanyang mga mata. Oo, ngunit sa likod ng takot na yon, mayroon ng apoy na nagbabaga. Ang apoy ng isang ina na handang sunugin ang buong mundo para sa kanyang anak. Ang laro ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lang ito nagsisimula. Ang katahimikan sa bahay ay nakakabingi, mas maingay pa kaysa sa mga sigaw niya kagabi. Sinubukan ni Conrad na bumalik sa normal. Pumasok siya sa opisina, tinitigan ang mga numero sa computer screen at nagpanggap na nakikinig sa mga meeting. Ngunit ang isip niya ay wala roon. Ito ay naiwan sa may pintuan ng kanyang bahay, kasama ang imahe ng desperadong mukha ni Nadia bago niya ito isinara. Paulit-ulit na bumabalik sa kanya ang tingin ni Clyden. Ang sakit. Ang pagkalito. Nang subukan niyang kausapin ang anak kaninang umaga, tinalikuran lang siya nito at pumasok sa kanyang silid. Nanalo siya sa laban, pero pakiramdam niya ay sinira niya ang sarili niyang kaharian. Habang nakaupo siya sa kanyang opisina, sinusubukang isantabi ang lahat. Tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na pamilyar sa kanya. Tito Romy? Sagot niya, nagtataka.
Conrad, ang boses ng retiradong detective ay seryoso at apurahan. Kailangan nating magkita. Ngayon din. Mahalaga ito. Tito, busy po ako ngayon. Tungkol ito kay Nadia, putol ni Romy. At tungkol sa kaligtasan ng pamilya mo. Magkita tayo sa dati kong opisina sa loob ng 1 oras. Ang pagbanggit sa kaligtasan ng kanyang pamilya ay nag-alis ng lahat ng pag-aalinlangan sa isip ni Conrad. Sige po, papunta na ako. Ang luma at maliit na opisina ni Romy ay amoy lumang papel at matapang na kape. Pagpasok ni Conrad, nakita niya itong nakaupo sa likod ng kanyang mesa. Ngunit hindi ito nag-iisa. Sa isang upuan sa gilid, nakaupo si Nadia. Ang itsura niya ay ibang-iba. Wala na ang mga luha, wala na ang pagmamakaawa. Ang kanyang mukha ay maputla at pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay may determinasyon na hindi pa nakikita ni Conrad dati. Automatikong nanigas ang panga ni Conrad. Anong ginagawa niya rito? Malamig niyang tanong. Nakaturo kay Nadia. Umupo ka, Conrad. Mahinahong sabi ni Romy. At makinig ka. Para sa kapakanan ng mga magulang mo. Ang pagbanggit sa kanyang mga magulang ay nagpatigil kay Conrad. Naguguluhan, umupo siya sa tapat ng mesa, pinapanatili ang distansya kay Nadia. May kailangan kang malaman, Conrad. Nagsimula si Nadia. Ang boses ay matatag, kahit na bahagyang nanginginig. Ang totoong dahilan kung bakit ako umalis 7 taon na ang nakalipas. Hinubad niya ang kwintas na palagi niyang suot. Isang simpleng silver locket. Binuksan niya ito. Sa loob, sa halip na isang litrato, mayroong isang maliit na memory card. Kinuha ni Romy ang memory card. Isinaksak ito sa isang card reader na konektado sa isang maliit na speaker sa kanyang mesa. Ano to? Tanong ni Conrad. Makinig ka, sabi lang ni Nadia. Sa una, puro static lang ang maririnig. Pagkatapos, isang boses na napakapamilyar kay Nadia at nagpatindig ng balahibo ni Conrad. Ang boses ni Nolan. Matigas talaga ang ulo ng partner ko. Ayaw makinig sa usapan. Sabi ng boses sa recording, may halong pagkadismaya. Pagkatapos, ang boses ng isang mas batang Nadia nanginginig at umiiyak. Itay, anong ginawa ninyo? Sabi niyo kakausapin niyo lang si Tito Ramon. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Conrad. Si Tito Ramon ang kanyang ama. Kinailangan kong gawin, Nadia. Ang boses ni Nolan ay tumaas. Nadiskubre na niya ang lahat. Ang mga transaksyon. Sisirain niya ako. Sisirain niya tayo. Pero hindi kailangang mamatay sila. Isang aksidente, Itay. Isang aksidente ang sinabi nila. At pagkatapos, ang mga salitang gumuho sa mundo ni Conrad, isang mapaklang tawa mula kay Nolan. Aksidente? Ako ang gumawa ng aksidenteng iyon. Pinutol ko ang preno ng sasakyan nila. Isang maliit na problema na binigyan ko ng permanenteng solusyon. Ngayon, mananahimik ka, Nadia. Kung hindi, isusunod ko ang pamilya na iniwan nila. Isusunod ko si Conrad. Naiintindihan mo. Natahimik ang speaker, ngunit ang mga salita ni Nolan ay patuloy na umalingaw-ngaw sa isipan ni Conrad. Paulit-ulit, ako ang gumawa ng aksidenteng yon. Pinutol ko ang preno. Isusunod ko si Conrad. Naramdaman niyang umikot ang kanyang mundo. Napahawak siya sa gilid ng mesa para suportahan ang sarili. Ang hangin ay tila naubos sa silid. Itinaas niya ang kanyang tingin at tumitig kay Nadia. At sa wakas, naintindihan niya ang lahat. Ang 7 taon ng katahimikan, ang kanyang pag-alis, ang kanyang pagbabalik, ang takot sa kanyang mga mata. Hindi ito pagtataksil, ito ay isang sakripisyo, isang napakabigat na sakripisyo. Nadia, bulong niya, ang kanyang boses ay basag. Ang galit na kinimkim niya sa loob ng 7 taon ay biglang naglaho at napalitan ito ng isang nakakalamon na alon ng pagsisisi at sakit. Patawarin mo ako.
Bago pa man makasagot si Nadia, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Conrad na nasa ibabaw ng mesa. Isang text message mula sa isang unknown number. Nag-aalangan, binuksan niya ito. Ito ay isang litrato. Isang litratong kuha mula sa malayo. Ang kanyang anak, si Clyden, na tumatawa habang naglalaro ng basketball sa court ng eskwelahan. Walang kamalay-malay sa panganib. Sa likod ng court, may isang anino ng isang lalaki na nakatayo, nagmamasid. Sa ilalim ng litrato, may isang maikling mensahe. Subukan mong gumawa ng kahit anong hakbang, Conrad. Ang anak mo ang magbabayad. Ang litrato ni Clyden at ang kasunod na banta ay parang isang baldeng malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na emosyon sa loob ng silid. Ang sakit at pagsisisi ni Conrad ay agad na napalitan ng isang matalas at malamig na pokus. Hindi na ito tungkol sa nakaraan. Tungkol na ito sa kaligtasan ng kanyang anak. Hayop siya. Nanggigigil na, sabi ni Conrad. Ipinakita ang telepono kay Romy at Nadia. Alam niyang magkakasama tayo. Ang mukha ni Nadia ay nawalan ng kulay, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng determinasyon na nakita ni Conrad kanina. Kailangan nating kunin si Clyden, sabi niya. Ang boses ay matatag. Tama si Nadia. Sang-ayon ni Romy. Kinuha ang kanyang telepono. Tatawag ako ng backup. Susunduin natin ang bata. Pero kailangan nating mag-isip ng plano. Hindi natin maaring hayaang makatakas si Nolan. Sa sumunod na oras, ang maliit na opisina ay naging isang war room. Ang dating magkaaway ay ngayon magkakampi, pinag-iisa ng iisang layunin. Ang pabagsakin ang halimaw na sumira sa kanilang buhay at protektahan ang kanilang anak. Ang plano ay simple ngunit mapanganib. Gagamitin ni Conrad ang sarili niya bilang pain. Tatawagan niya si Nolan at magkukunwaring susuko. Sasabihin niyang handa siyang ibigay ang isang malaking porsyento ng kumpanya kapalit ng kaligtasan ni Clyden at ng pananahimik ni Nolan. Magkikita sila sa isang warehouse na pag-aari ng kumpanya ni Conrad. Isang lugar na kontrolado nila at kung saan naghihintay na ang mga pulis. Habang ginagawa ni Conrad ang tawag, si Nadia naman, kasama si Romy at ilang pulis, ay mabilis na nagtungo sa eskwelahan ni Clyden para siguraduhin ang kaligtasan nito. Nolan, sabi ni Conrad sa telepono, pinipilit na maging kalmado ang boses. Ako to. Panalo ka na. Pag-usapan natin ang mga kondisyon mo. Isang mapagmataas na tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Akala ko ba matapang ka, Alfonso? Sige. Warehouse mo sa may pier. 1 oras. Mag-isa ka lang kung ayaw mong pulutin ang anak mo ng pira-piraso. Ang warehouse ay malawak at madilim. Tanging ang ilang ilaw sa itaas ang nagbibigay liwanag. Nakatayo si Conrad sa gitna, nag-iisa. Pero alam niyang sa bawat anino ay may nakatagong pulis, naghihintay. Dumating si Nolan kasama ang 2 tauhan. Ang ama ni Nadia, ang lalaking pumatay sa kanyang mga magulang. Ang tingin ni Conrad ay napuno ng galit, ngunit pinigilan niya ang sarili. Nasaan na ang mga papeles? Tanong ni Nolan, walang paligoy-ligoy. Teka muna, sabi ni Conrad. Gusto ko munang marinig mula sa anak ko. Gusto kong malaman na ligtas siya. Nag-aalangang ngumiti si Nolan at naglabas ng telepono. Sige, isang tawag. Sa kabilang banda, sa loob ng isang police van malapit sa eskwelahan, sinagot ni Nadia ang tawag na yon. Si Clyden ay ligtas na sa tabi niya. Naguguluhan ngunit alam na may seryosong nangyayari. Anak? Sabi ni Nadia sa telepono. Ma'am, anong nangyayari? Makipag-usap ka sa tatay mo, anak. Sabi ni Nolan kay Clyden. Sabihin mong okay ka lang. Nanginginig na kinuha ni Clyden ang telepono. Dad, nasaan ka? Okay lang ako. Kasama ko si Mom. Nakahinga ng maluwag si Conrad. Good. I love you, son. I love you too, Dad.
Nang maibaba ang tawag, ngumiti si Nolan. Ayan, narinig mo na. Ngayon, ang papeles. May isa pa akong kondisyon, sabi ni Conrad. Dahan-dahang humahakbang paatras patungo sa isang pre-arranged na signal. Gusto kong umamin ka. Aminin mo sa akin kung anong ginawa mo sa mga magulang ko. Nawala ang nangiti ni Nolan. Tapos na ang usapang yan. Hindi pa para sa akin, giit ni Conrad. Aminin mo. Oo, ginawa ko. Sigaw ni Nolan. Nawalan na ng pasensya. Pinatay ko sila. At dapat lang sa kanila yon. Katulad mo, masyado silang pakialamero. Iyon na ang senyales. Ngayon na! Sigaw ni Conrad. Mula sa mga anino, bumuhos ang mga pulis. Nakatutok ang mga baril. Pulis! Baba ang armas! Gulat at galit, bumunot ng baril si Nolan at itinutok ito kay Conrad. Ngunit bago pa man niya makalab sa isang putok, isang boses ang pumigil sa kanya. Itay, huwag! Lumingon ang lahat. Nakatayo sa may entrance ng warehouse si Nadia, kasama si Romy. Natigilan si Nolan. Ang pagkagulat sa pagkakita sa kanyang anak ang nagbigay ng sapat na pagkakataon sa mga pulis. Mabilis siyang nadisarmahan at napusasan. Habang kinukuha na siya ng mga pulis, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Nadia. Isang tingin ng purong pagkamuhi. Traidor ka! Sigaw niya. Hindi sumagot si Nadia. Tinitigan niya lang ang kanyang ama habang inilalayo ito. Ang kanyang mukha ay isang halo ng sakit, kalungkutan, at sa wakas, kapayapaan. Nang mawala na ang mga pulis, ang naiwan na lang sa warehouse ay ang nakakabinging katahimikan at sina Conrad at Nadia. Ang biyahe pa uwi ay tahimik. Walang nagsasalita. Ang bigat ng mga pangyayari sa nakalipas na mga araw at sa nakalipas na 7 taon ay bumalot sa kanila. Pagdating sa bahay, nadatnan nila si Clyden na naghihintay sa sala. Tumakbo ito at niyakap sila pareho. Akala ko may mangyayaring masama sa inyo. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, naramdaman nilang isang pamilya. Ulit sila. Kahit nabasag. Nang gabing iyon, matapos matulog si Clyden, naupo sina Conrad at Nadia sa sala. Sa parehong lugar kung saan nagsimula ang lahat ng hinala. Patawad, sabi ni Conrad. Bumasag sa katahimikan. Patawad sa hindi ko pakikinig. Patawad sa hindi ko pag-unawa. Patawad sa lahat. Umiling si Nadia. May mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Ako ang dapat humingi ng tawad, Conrad. Dapat sinabi ko sa iyo ang totoo mula pa sa simula. Dapat nagtiwala ako sa iyo. Hinawakan ni Conrad ang kanyang kamay. Hindi mo kasalanan. Ginawa mo ang lahat para protektahan kami. Tumingin sila sa isa't isa. Ang sakit ay naroon pa rin. Ang mga sugat ay malalim. Ang 7 taon na nawala ay hindi na maibabalik. Mahal pa rin kita, Nadia, aminado ni Conrad. Ang kanyang boses ay isang bulong. Mahal din kita, Conrad, sagot ni Nadia. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito isang fairy tale na katapusan. Alam nilang pareho na ang daan sa hinaharap ay mahaba at mahirap. Ang pagpapatawad ay isang proseso. Ang paghilom ay nangangailangan ng panahon. Ang pagbuo muli ng tiwala ay ang pinakamalaking hamon. Ngunit habang nakaupo sila roon, magkahawak ang kamay sa gitna ng katahimikan ng kanilang tahanan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, pareho silang nakaramdam ng isang bagay na mas malakas kaysa sa sakit, pag-asa. Dahil ang kanilang kwento ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lang ito nagsisimula.